Carmina's point of view. Karina! Mabilis akong napatingin kay Feliz nang tawagin ako nito. Isa sa Feliz sa pinaka-close kong kaibigan dito sa kumpanya. Magkakilala na kami since college. Kararating ko lang galing sa palengke at naghanap ng pupwedeng makukuhang balita at maisulat. Hindi naman ako nabigo dahil nahuli nila kung sinong nagnanakaw sa palengke ng mga wallet sa mga mamimili. Oh, bakit Feliz? Tanong ko rito. Gaga ka, Day. Kasama ka sa listahan ng mga matatanggal. Mahinang sambit nito na tila nang gigigil. Sandali akong napahinto. Alam kong humihina na ang ratings ng kumpanya na pinapasukan ko at may ilan na rin na tinanggal. Pero hindi ko inaakala na isa ako sa mga susunod na aalis. Marami na akong naisulat na balita. Ngunit bakit sumagi pa rin sa isip ni Sir Jello na tanggalin ako? 5 taon na ako dito sa kumpanya. At ang tanging pinapangarap ko lang naman ay promotion o hindi kaya award. Tapos ngayon, eto pa ang mapapala ko? This is so unfair. Saan mo nakita? Day, may pinakuhang document sa akin si Sir Jello kanina at hindi ko sinasadyang makitang isang papel na may listahan ng matatanggal. King ina, buti wala yung pangalan ko doon. Tila natatakot nitong sambit. I need to talk to him. Sakto naman na nahagip ng paningin ko si Sir Jello na galing sa pantry at may hawak pa itong kape at cupcake. Kinuha kong opportunity na yon para kausapin to. Hindi ako papayag. Gagawin kong lahat manatili lang ako sa trabahong to. Teka Rina! Habol na sigaw ni Feliz. Good morning Sir Jello. Bati ko rito. Hindi man lang ito bumati pabalik sa halipay, nagpatuloy lamang ito sa paglalakad na para bang walang narinig. Malditang bakla ka talaga. Sir, I just want to talk to you. Doon na ito huminto sa paglalakad at humarap sa akin. Inayos nitong suot niyang salamin at tinignan ang hawak kong maliit at makalumang kamera. Tila sinusuri kung saan na naman ako nanggaling. Napailing ito. In my office. Put down that camera. Masyadong marumi. Sambit nito. Napakagat ako sa labi ko. This is my father's camera. Ang tatay ko ay isang news reporter noon, but he died on an accident. Simula noon, ay ako nang nagmamay-ari ng camera na ito. Old, but the memories in here is gold. What do you want to talk about? Tanong nito habang may binabasa ng mga papeles. Sir Jello, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. I really love my job. Huwag niyo naman po sana akong tanggalin na lang basta. Is it Feliz who said that to you? Or nakita mo na ang list na nakapost? Nakapost? Gulat kong tanong sa isip ko. So nasa bulletin board na pala. Nakita ko pong nakapost. Pagsisinungaling ko. Then wala na akong magagawa. This is not me who choose kung sinong matatanggal. It's from the higher, Miss Eigenman. Sir Jello, alam niyo naman po kung bakit ako tumagal sa trabahong to eh. Kahit na wala akong natatanggap na promotion o karagdagang sahod, mahal ko talagang trabaho ko. Hindi ko po alam kung saan ako pupulutin kung mawalan ako ng trabaho. Napakahirap po makakuha kagad ng trabaho sa panahon ngayon. Ewan ko ba kasi sa'yo, Miss Eigenman? For the past 5 years, puro ka lang narito sa Valencia. Hindi ka man lang nag-i-explore. Tingnan mo sila Irvin at Althea. Ayun, nakakakuha ng magagandang scoop. Sumasama sa mga kilalang reporter kaya nakakapagsulat ng magagandang balita. Well, Althea is the daughter of barangay captain in Barangay Liwasan. Malamang, kapit sa koneksyon. Siyempre, isasama rin ito ang cameraman niya. Samantalang ako, heto't mag-isa lang naman. Magaganda rin naman pong naisusulat ko patungkol sa maliliit na barangay dito sa Valencia. Ayun na nga, maliliit, konti. Kaya hayan at konti lang din ang interesadong basahin ng mga isinusulat mo. Napapikit ako. Truth hurts, right? Pero ano bang magagawa ko? Mababa ang loob ko sa mga taong nangangailangan. Gusto kong bigyan na rin sila ng pansin ng gobyerno at otoridad. Mas talamak pa nga mga kaso sa mga taong nasa liblib na lugar. Sir Jello, bigyan niyo pa po ako ng pangalawang pagkakataon. Parang awa niyo na ho. Napailing naman ito at napapaayos sa kanyang salamin, sabay buntong hininga. May kinuha itong papel, saka lumingali nga sa paligid na tila nagmamasid.
bago ito iabot sa akin. Binasa ko ang nasa papel at naroon ang pangalan ng bagong governor ng Valencia, si Governor Piero Tuarez. Kung hindi lang ako naaawa sa iyo, baka hindi na kita pagbibigyan. Pero sa pagkakataong to, gusto kong kumuha ng makatotohanang impormasyon tungkol kay Governor Piero Tuarez. Alam kong may baho rin ng taong yun lalo ng pamilya niya. Kapag nailabas mo yun, imbis na matanggal kay Chuck na sisikat ka pa, aangat ang posisyon mo at aangat muli ang kumpanya. Pero paano ko po gagawin yun? Lintik naman. Governor to tapos ako. Ito, langgam lang sa nasasakupan niyang lugar. It's your problem now. Basta yan ang trabahuhin mo. Ayokong magpapasa ka ng ibang balita. Ayokong babalik ka rito nang hindi dalang balita tungkol sa tao na yan. Are you gonna take it or leave it? Napakatuso mong bakla ka. Tinatanggap ko po. Thank you, Sir Jello. Paglabas ko ng opisina ni Sir Jello, ay kaagad na bumagsak ang dalawang balikat ko habang naglalakad patungo sa desk ko. Like what the heck? Governor? Kilalanin ko? Hanapan ko ng baho? Smiyo naman. Hindi ko pa nga nakikita ng personal tong taong to Wala ang balita patungkol sa kanya. Bukod siya ang bagong governor ng Valencia. Oh, ano nangyari? Tanong ni Feliz. Napapayag ko. Hala, shucks, buti na lang. Tili nito na kaagad tuloy siyang sinaway ng ilan naming kasamahan sa trabaho. Mabilis naman itong napatakip sa bibig. Saka ako pinaghahampas sa balikat. Bunga nga talaga ng babaeng to. Ang sarap busalan ng bibig Sandali nga. Pumayag si Sir Jello pero sa isang kondisyon. Ano? Ipinakita ko ang papel na ibinigay sa akin ni Sir Jello. Punyawa, si Governor. Mabilis pa sa tuklaw ng ahas ng takpan ko ang bibig nito. Feliz, tumahimik ka nga. Walang dapat ibang makaalam. Nanggigigil kong saway dito. Pumikit ito ng mariin at tumango. Doon ko lamang tinanggal ang pagkakatakip sa bibig niya. Gaga Karina, si Governor yan. Problema yan. Pabulong niyang sabi ngunit ramdam kong napasigaw yon. Tumango ako. Malaking problema talaga. Napa-facepalm na lang ako nang wala sa oras. Hindi bale, akong bahala. Taas noong sambit ni Feliz, saka nagtungo sa desk nito. Napakunot ako ng noo. Anong ibig niyang sabihin? Maya-maya ay tumunog na ang cellphone ko. Nag-notify sa akin ng chat ni Feliz sa chatty groups. Feliz. Emergency girls. See you later 8 p.m. at the Enchanted Bar. May malaking problema sa Regina. Our baklang boss wants to have a scoop to our gwapong governor. Napasampal ako sa aking noo. Is this she was talking about na siya nang bahala? Smiyo naman. Sinabi na ngang secret lang dapat pero ipinakalat pa sa mga kaibigan namin. Pero teka, gwapong governor? Gwapo pa si governor? Ay ewan. Nakita ko naman na nagsinang kambal na sila Sandy at Mandy. Sumunod naman si Lay at sinundan nito ang reply niya. What si Lay? Can't go. Buisit rin kasi tong boss ko Bawi na lang ako next time. Super Sandy. We will go ni Mandy. See ya. Naglakad si Feliz patungo sa akin. Nakasilay ang nakakalokang ngiti nito. Gusto ko siyang sakalin sa totoo lang. Oh, wala ka ng problema Sambit nito na tila nagyayabang. Feliz, sabi kong bawal sabihin sa iba, diba? Day, sila Sandy yun. Tsaka I'm sure matutulungan ka nila. Like what the heck, how? Ay, tanga Day. Si Sandy is now working at agency. If you think what I'm thinking, iyon na yun. Tapos kapag nahuli ka, Mandy will be your lawyer. Then, I will be the one who writes the news about you. Gaga kang tunay. Sigaw ko sa kanya. Tumatawang tumakbo si Feliz pabalik sa lamesa nito. Napailing na lamang ako sa pinakatitigan ang pangalan ng gobernador. Nakita ko na siya sa mga ilang litrato sa social media. Puro stolen yun. At noong halala naman ay hindi naman ito nangampanya. Pero nanalo. Paano hindi mananalo Wala naman kasing ibang kalaban. Napaisip ako. Gagana kaya ang kalokohang plano ni Feliz? Napatingin ako sa orasan ko. Halos kadarating lang namin ni Feliz sa Enchanted Bar. At narito na kagad ang kambal kasama si Lay.
Akala ko hindi talaga ito makakapunta. Explain to us, para naman matulungan ka namin. Sambit ni Lay. Ganito kasi. Kasama siya sa list na matatanggal as journalist. Tapos nagmakaawa siya kay Sir Jello na huwag siyang tanggalin. Ayun, pumayag naman kaso kailangan niya munang makakuha ng relevant information kay Governor Tuarez. Yung baho niya, ganun. Kasi walang kahit isang reporter or journalist ang hinaharap ng taong yon. Pero patuloy na puro good news lang ang patungkol sa kanya. Kaya umaasa ang boss namin na baka si Rina nang sagot sa pag-angat muli ng kumpanya namin sa pamamagitan ni Gov. Lahat kami nakatitig kay Feliz dahil sa sinabi niya mga dapat kong sabihin. Oh, bakit kanya kayo makatingin? O inyo ah. Singhal niya pa sa amin. Napailing at napatawa na lang kaming lahat. Feliz is not Feliz if she's not like that. Kaya madaling pakisamahan to eh. Kaso mahirap sabihan ng sekreto. So ayun na nga yung problema ko. Ang hirap. Dahil paano naman ako makakalapit kay Governor? Tinatanggihan niya lahat ng reporters. Sobrang daig pang mga international celebrities. Because he looks like a king. Parang mas kabog pa siya sa mga international celebrities. If makita niyo lang siya. Sambit ni Lay. Lahat kami ay napatingin sa kanya. Stolen shot na nga lang ang nakita ko. Blurred pa. Pero si Lay nakita na niya? Yawa, nakita mo na si Gov? Kaagad na tanong ni Feliz. Napainom si Lay ng tequila bago sumagot. Lahat naman kami ay nag-aabang sa kanya. Like, how did you met him? Harapan ba or picture lang din? My boss, Mr. Watson, and Governor Tuarez are close friends. Napaapir si Sandy sa sarili. Then, baka pwede mong kausapin ang boss mo na tulungan si Rina. Oo nga. Sang-ayon ni Feliz. Sa panong paraan? Tanong ni Mandy. Saka, close ba sila at ang boss niya? Masungit ang boss ko. Daig pang tigre. Simpat ni Lay. Napapabuntong hininga na lamang ako. Mababaliw ako sa kakaisip kung papaanong paraan ang gagawin ko. I checked his name kanina, baka naghahanap ng katulong pero wala eh. Yun sana ang unang plano. Sambit pa ni Sandy. O siya, iihi na muna ako. Paalam ko sa kanila. Nang patungo na ako sa comfort room ay may nakita akong mga kalalakihan na nakaitim at may earphone sa tenga. It looks like they're guarding someone. Dahil dakila akong chismosa, journalist ay nagtago ako sa gilid nila. Make sure to check the area. Ayaw ni Gov ng palpak na trabaho. Gov? Sinong Gov? At anong trabaho? Baka may transaksyon? Droga ba? Copy. We secured the area. Nang maglakad ang mga lalaki ay palihim ko itong sinundan. Umakyat ito sa pangalawang palapag ng bar at nagpanggap akong nakikisayaw sa ibang sumasayaw. Akala naman ng mga ito ay kasama nila ako at inabutan pa ako ng alak. Nagustuhan ko yung lasa. Matamis pero matindi ang hagod sa lalamunan. Kumabog ang dibdib ko. Parang malakas ang tama ng alak na yun ah. Pero kaya ko pa naman. Pumasok ang dalawang lalaki sa pintuang kulay pula. Panay sulyap ako sa paligid ko dahil baka may iba pang tauhan at makita ko. Maya-maya pa ay may biglang may malakas na putok ng baril. Lahat ng nasa kwarto ay nagsilabasan. Ang ilan ay nakahubad. Ang ilan ay nagmamadaling tumakbo. Kahit na mga nagsasayawan kanina ay biglang nagkagulo. Pero heto ko, pilit inaalam kung sinong Gov ang tinutukoy ng lalaki kanina. At kung saan galing ang putok ng baril. Bigla namang may dumating pa na nakaitim na lalaki. Kasunod nito ang mga pulis. Diyos mio, bakit may pulis kagad? Naalala ko na naman bigla sila Feliz. Sana nakalabas na sila ng bar. Kailangan ko silang puntahan. Kasalanan to lahat ni Mamang Rosana eh, dahil binugaw niya tayo. Rinig kong sambit ng isang babae na nakabalot lamang ng kumot. Bugaw? Prostitute? Hindi ko alam kung bakit biglang kusang tumakbo ang mga paa ko patungo sa nakasarang pinto at kaagad yung binuksan saka isinarado at inilak. Nakahawak ako sa dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit bigla akong kinabahan. Dahil ba kay Mama? Dahil ba sa nakaraan ni Mama? Ay! Puwet ng kalabaw! Sigaw ko nang sumandal ako sa pinto. Dim lang ang ilaw at ngayon ay may lalaking nakatitig sa akin. Madilim ang aura nito ngunit parang naguguluhan.
Sino po kayo? Tanong ko. I am the one who should ask you that question. His manly voice is full of authority. Napapikit ako. Parang nahihilo ako. Okay pa naman ako kanina. Konti pa lang naman ang naiinom namin pero bakit parang dumodoble ng paningin ko? I'm Rina. Dito na lang po muna tayo. May nangyayaring kaguluhan sa labas eh. Yawa! Sigaw ko nang bigla nilang may kumatok ng malakas sa pinto. Sa takot ko ay napatakbo ko sa likod ng lalaki at napahawak sa t-shirt niya. Nawala naman ang takot ko nang maamoy ko ito. Sobrang bango niya. Yung bangong panggwapong amoy. And he's so masculine. Teka, nanananching na yata ako ah. Bumukas bigla ang pinto. Mga nakaitim na lalaki yon at may mga hawak na baril. Lalo akong natakot. Hindi sila mga pulis kasi hindi naka-uniforme. Tapos itong kasama kong lalaki, tahimik pa. Tinutukan kagad kami ng baril ng mga kalalakihan. Pero hindi ko sure kung kami nga dahil parang sa akin lahat nakatutok yung baril. Wala pa ring imikat reaksyon yung lalaki sa tabi ko. Ano ba yan? Dito na ba ako mamamatay? Wait lang mga sir, hindi naman kami masamang loob. Nakangiting sambit ko. Ibaba niyo naman yung mga baril niyo. Nagkakwentuhan lang kami dito ng kaibigan ko eh. Diba? Sabay hampas ko sa balikat niya. What the heck? Mariing mura ng lalaki. Mas nagulat ako nang biglang ikinas na lang lahat ang baril at itinutok muli nilang lahat. Sa akin? Nawala ang ngiti sa labi ko. Seryoso ba to? Tanong ko at tinitigan ko ang kasama kong lalaki. Nakatitig lang ito sa akin at tila naguguluhan pa rin. Napailing ako dahil sa paglabo ng paningin ko. Who the hell are you? May bahid ng pagbabanta ang boses nitong tanong sa akin. My name is Rina. Pero ano bang nangyayari? Hindi ko maintindihan eh. Hindi ako masamang tao. Napahawak ako sa ulo ko. Tila kinakapa ko kung may makakapitan ako dahil nanlalabo ng paningin ko. Pero grabe naman. Ngayon pa talaga ako magkakaganito kung kailan papatayin na ako. Sandali. Nahihilo ako. Hindi ako masamang tao. Naramdaman ko na lang ang isang bisig na sumalo sa akin. Sa amoy pa lang niya, alam ko na kung sino. Ito yung lalaking kasama ko dito sa kwarto. Take her to the mansion. Tugon ng lalaking may hawak sa akin. Wag! Hindi ako masamang tao. Pilit kong binabangon ang sarili ko pero hindi ko magawa. Nanlalata ako. Hindi ko maigalaw ang katawan ko. Para akong walang lakas. Governor Tuarez, nahuli na po ang lahat ng babaeng bayaran. Pusang kinalbo. Siya si Governor Tuarez? Karina's point of view. Nagising ako nang may nakakabit na sa ulo kong parang helmet. Meron na rin akong mga kung ano-anong wire na nakakonekta sa katawan at ulo ko. Nag-a-adjust pa rin ang paningin ko sa paligid. Nasa isang kwarto ako. Maliit pero malinis at mabango. Pero anong ginagawa ko rito? Paano ako napunta rito? Sino nagdala sa akin dito? Gov, gising na pong babae. Napatingin ako sa gawin ng nagsalita. Nakita ko ang isang lalaki na nasa mid-40s I think. Sa tabi nito, ang isang lalaking medyo pamilyar sa paningin ko. Ito yung tinawag niyang Gov? Kung ganon, ito nga si Governor Tuarez. Bumalik naman sa isipan kong huling nangyari bago ko tuluyang nawalan ng malay. Pero bakit nandito ako? Anong naging kasalanan ko? At saka bakit ang daming nakakabit sa akin? Don't tell me, pinag-i-eksperimentohan nila ako? Anong ginagawa ko rito? May isang nakasuot ng tuxedo at lumapit sa akin. May pinindot itong button at umilaw ang mga wire na nakakonect sa akin. Nanatili akong kalmado pero ramdam ko ang maliit na voltahe ng kuryente sa katawan ko. Who are you? Tanong ni Governor Tuarez sa akin habang nakatitig sa mga mata ko. Karina Eigenman. Nagkatinginan ng lalaking nasa mid-40s at si Tuarez. Nang umilaw na kulay green ang katabing ilaw ng power button. Where's my mom? Sunod na tanong nito. Bigla ay napakunot ako ng noo. Bakit hinahanap niya sa akin ng nanay niya? Malay ko ba kung saan pumunta yun? Aba, gala ah. Hindi ko alam. Bakit mo sa akin hinahanap, Gov? So, you know me? Nakakunot ang noo nito. Natigilan ako. Kilala ko siya base sa pangalan na naririnig ko
bago ako mawala ng malay. Nasa harap ko ngayon si Governor Tuarez at ito na rin ang pagkakataon ko para makilala ko to. Umiling ako. Yun lang ang narinig kong tawag sa'yo. As usual, Governor Tuarez, ikaw ang governor ng Valencia. Kilala ka ng lahat. Walang bilang sa daliri na humaharap ka sa media. Pero puro good deeds naman, in fairness. Saka ano ba itong nakakabit sa akin? Irita kong tanong na hindi ko matanggal dahil nakaposas din ang dalawa kong kamay. You're right. He is the governor of Valencia. Governor Piero Tuarez. At ang nakakabit sa iyo ay isang lie detector. Ako naman si Butler Gior. Tugon ng nasa mid-40s. Taray, may butler. Sana all, diba? Uulitin ko. Mas lumapit sa akin si Governor Tuarez. Kaya naman muli kong naamoy ang pabango nito. Nagulat ako nang ilapit nito ang mukha sa akin. Who are you? Where's my mom? And do you know me? Nananatili akong nakatitig sa mukha niya. Gagi, ang gwapo nga. Clean cut ang buhok. Makapalang kilay at pilikmata na siyang bumabagi sa malamlam nitong mga mata. Matangos ang ilong at ang tila babae nitong labi na kulay rose gold. Idagdag pang hindi masyadong mapangan nito na medyo may buhok. Oh, so hot. I'm Karina. Hindi ko nga alam kung nasa ng mami mo. At kilala kita by your name, okay? Pwede na ba akong umalis? Napansin kong pagngiti ni Butler Gior. Woman, don't you really know who I am? Narito ka sa mansyon ko, sa pagmamay-ari kong bahay. And do you think na makakaalis ka pa? Makahulugan ang salitang binitawan ni Gov. Kaya napakunot naman ako ng noo. Sa hindi ko talaga siya kilala ng personal eh. Saka paano ko siya makikilala? Sobrang ilap niya sa media. At ngayon ko pa nga lang ilalabas ang balita tungkol sa kanya. Humanda ka, Gov. Pero nasa na yung camera ko? Nasaan yung shoulder bag ko? Wisit. Ano namang gagawin ko rito? Saka ano naman kung nandito ako sa mansyon mo? Alam ko naman kung paano umuwi sa apartment ko. You'll never leave my place until you tell me where's my mom. Malakas nitong sigaw na halos ikapikit ko. Huwag mo akong sinusubukang babae ka. Nakakatakot siya. Pero ang bango ng hininga niya. Ano kayang mouthwash or toothpaste niya? Gaga, kung ano-ano pang kalokohan ang iniisip mo. Don't shout. I'm not deaf. Sa hindi ko nga alam kung nasan ang mami mo. Bakit naman kasi hindi kanya chinat or tinext man lang kung nasan siya? Hindi yung itong tinatanong mo pa ako. Plintik naman oh. Pinaputukan lang naman ng barel ni Gov ang flower vase na nasa likod ko. And that was freaking close. Hindi ako nakikipagbiruan sa yung babae ka. Sabay tingin nito kay Butler Gior. Bantayan niyo ng maigi ang babaeng yan. Don't give her food or drinks. Ipagpatuloy niyong interrogation hanggang sa mapaamin niyo. At umalis na ito palabas ng kwartong yon. Wala talaga akong alam. Bakit ba kasi sa kanya hinahanap yung nanay niya? Tanong ko kay Butler Gior. Naroroon ka sa Enchanted Bar nung Sabado ng gabi. Pumasok ka sa kwarto kung saan naroroon si Governor. May kikitain si Gov ng gabi na yon. Kikitain niya ang taong nagtatago sa mami niya. Kung hindi mo alam kung nasan si Senyora Merla, bakit ka pumasok sa kwartong yon? Kasi natatakot ako eh. May putukan kasing naganap. Nagtago lang ako dun sa kwartong yon. Walang ibang mali siya yun. Hindi ko naman alam na ganun pala yung nangyayari. Wala talaga akong alam sa katunayan. Isa nga akong Nabulol ako. Hindi ko nga pala pwedeng sabihin yun dahil baka ikapahamak ko palalo. Basta, hindi ako yung kumuha sa mami niya. So, true nga nawawala nga si Mrs. Tuarez. Pero anong araw na ba ngayon? It's already Wednesday. Wednesday? Sabado lang nung nangyari yung sa bara. Bakit ngayon lang ako nagising? Because you take a medusa. Medusa? Ano na naman yun? Napailing si Butler Gior na para bang nauubusan na ng pasensya sa akin. Malay ko ba kasi kung ano yun? Type ba ng alak yun or wine? Lumabas na si Butler Gior at pumasok naman ang isang tila doktor at 3 lalaking nakaitim. Nasaan si Senyora Merla? Muling tanong ng doktor. Yun na naman ang tanong. Napabagsak ang 2 balikat ko. Ang kukulit naman ng mga bungo nitong mga to. Sinabi na ngang hindi ko alam.
Umiling na lang ako bilang pagsagot. Ilang oras pang lumipas pero paulit-ulit lang sila ng tinatanong at ang tanging sagot ko ay hindi ko talaga alam. Ilang beses kaya silang inirin ng mga nanay nila. Smi, nagugutom na ako. Hindi ko na kaya. Parang anytime babagsak ng katawan ko. Nakakapanghina. How is it going? Tanong ng pamilyar na boses. Hindi ko na maaninag ang mukha nito dahil tuluyan nang nanlalabo ang paningin ko. Piero's point of view. Governor Tuarez. How is it going? Yun ang unang tanong ko na makapasok ako sa kwarto kung nasaan ang babaeng nahuli namin. She still denied it and the lie detector can't detect that she's lying. Sagot ni Butler Gior. So she still denied it. Like how? Kanina lang tinawagan akong muli ng taong nakakausap ko tungkol kay Mommy. When I asked that person if tama bang nahuli naming babae, ay hindi ito nagsalita. And that means yes. Silence means yes. But how in the world she didn't know where's my mom? Hindi niya rin ako kilala bukod sa governor ako. Then why that person tells me not to listen to her? Is she acting? Well, if she is, napakagaling niya. I think she needs to rest. Sambit naman ng doktor. No, continue interrogating her. But Governor Piero, hindi pa siya kumakain. Ni tubig hindi pa siya nakakainom. Sambit ni Gior. Napakuyom ako ng kamao. This woman makes me feel greedy. Tumatakbo ang oras at kailangan kong mahanap si Mommy. But also, I can't let her die. Saka na kapag nakuha ko na si Mommy. Tubig. Pahingi akong tubig. Sambit nito. Naningkit ang mga mata ko. Sa totoo lang, sa unang tingin ay hindi mo mapapansin ang ganda nito. But when looking at her right now, well, masasabi kong maganda nga siya. She's simple and sort of like a boyish. Sayang, she looks beautiful pa naman. Iwinaksi ko ng mabilis sa aking isipan ng sinabi kong yon. Take her at my room. Ayokong mawawala siya sa paningin ko. And Butler Gior, call Sin then and ask information about that woman. Masusunod po, Gov. Naglakad na akong palabas ng interrogation room at nagtungo sa library room. Naroroon nakalatag ang manilalaman ng bag nito. Narito ang 3 ballpen, small notebook, Bluetooth earphone, cellphone at isang makalumat maliit na kamera. Wala man lang ID ang babaeng to, kaya paano ko malalaman kung totoo nga ang sinasabi niya? Sharina Eigenman ha? Kinuha ko ang kamera at tinignan ko anong mga litratong nando doon. What is this? Puro walang kwentang litrato. Mga basura. Itinapon ko ang kamera sa basurahan. What's up, motherfucker? Salubong ni Kent habang nasa likuran nito si Xavier at Yuan. Oh, where's the man who's hiding, Tita Merla? Tanong ni Yuan. Hindi siya lalaki. Sharina is her name. And as of now, she's at my room. Shish, babae? At saka bakit nasa kwarto mo? Dapat nasa bahay ko siya. Maganda ba? Kaagad na binatukan ni Xavier si Kent. Linte ka talaga, Kent. Napakababaero mo. Ikakasal ka na't lahat-lahat. Sikmat ni Xavier. Huwag mo na ipaalala. Ayoko nga sabing ikasal. You two shut up. Para kayong mga bata. Saway ni Yuan. So, nasan nga si Tita Merla? Sunod na tanong nito. Napakibit balikat ako. Hindi raw niya alam. Tinatanggi niyang wala siyang alam. Tugon ko. But my instinct didn't believe her. Iuwi ko na lang siya at ako nang bahalang magpaamin sa kanya. Binato ko ng ballpen si Kent. Puro kalokohan ng walang hiya. Bigla namang may kumatok sa pinto at pumasok si Butler Gior. Gov, nagwawala po yung babae. Nag-aalalang sambit nito. Napakuyom ako ng kamao. Kailangan ba akong tawagin? Hindi ba nila kayang awatin? Mukhang kailangan ko pang madagdagan ng tauhan ko para magbantay lang sa babaeng yun. Sabay-sabay kaming lumabas at mula sa 2nd floor ay nakatingin lang kami sa baba ng hallway. Nakita namin na nagkalat ang mga gamot, flower vase, kabilang ng lie detector. Ano ba? Sinabing paalisin niyo ako rito eh. Hindi naman ako hayop. Kung ano-ano tintusok niyo sa katawan ko. Sigaw nito habang may hawak na gunting. Para saan yung tinurok niyo sa akin? Gamot yun para sa nainom mong medusa. Eh hindi ko nga alam yung sinasabi niyong medusa. Once na makalabas ako rito,
Ipapatanggal ko yung lisensya mo sa pagkadoktor. Trust me. Pinapanood lang namin ito ngunit hindi pa kami tuluyang nagpapakita. She's freaking hot, dude. Sambit ni Kent. Palaban na. Sambit ni Xavier. She took Medusa? How come? Tila nag-aalalang sambit ni Yuan. Sa amut-saring komentong narinig ko kila Yuan, Kent at Xavier. Nasaan na ba yung governor nyo? Yung governor ng Valencia na parang bakla dahil nagtatago sa mga tao at media. Hindi ko alam kung bakit napangiti ako bigla. So she knows that I'm hiding. I'm hiding because my mom is missing. And there's one person who controls me. But I'm not gay. Damn her. Narinig ko naman ang pagpipigil ng tawa ni Kent. Stupid a-hole, Barrientos. Sambit ko rito. Nanalo pa yung lalaking yun? Sa bagay, wala kasing lumalaban sa kanya eh. Pera-pera lang kumbaga. Patuloy na pagsigaw nito. Saan nyo ba nakuha yan? Sigurado ba kayong siyang nagtatago kay Tita Merla? Tanong ni Xavier at humarap sa akin. Parang galing squatters area. Sambit pa ni Kent. Lintik ka, Gov! Andiyan ka lang pala? Sabay-sabay kaming napatingin muli sa kanya. Pauwiin mo na ako. Hindi ko talaga alam kung nasa ng mami mo. Sana all may mami ano? Napakunot ako ng noon ang dali-daling bumaba si Yuan. Kaya naman sinundan na rin namin to. Teka, Rina? Bulalas nito. Sir Yuan. Tumingin naman sa akin ng babae at muling humarap kay Yuan. Sir Yuan, kilala mo ba tong si Gov? Hinahanap niya kasi sa akin yung mami niya eh. Kainis, hindi ko nga talaga alam kung nasan siya. Napatingin naman sa akin si Yuan. So, you know her? Tanong ko. Sort of. She's the daughter of our labandera before. Hindi ko nga alam kung bakit bigla nilang silang nawala. Napasulyap muli ako sa babae at may lungkot akong napansin sa mga mata nito. Mahabang kwento, Sir Yuan eh. Pero baka pwede mo pa akong tulungan. Nagugutom na ako, sir. Itong baklang governor ng Valencia na to. Wala pa yatang ako kurakot kaya walang maipakain sa akin. I'm not gay. Damn you. Sigaw ko rito. At mabilis na nagtago ito sa likod ni Yuan. Sir Yuan oh, nagagalit na naman yung bakla. I like you. You're the only one who can call him gay. Sigaw ni Kent at sa kanya ko nalang ibininto ng inis ko. Ah! Palahaw nitong sigaw. Inapakan ko lang naman yung paa niya. Well, he deserved that very well. Imbis na akong kampihan, itong babae pa na ito. Gov, may pinadala pong email sa akin si Sinden tungkol sa babaeng yan. Sambit ni Gior. Ay, wow! May pa-background check pa. Singhal nito. Kinuha ko naman ang tablet na iniaabot sa akin at binasa ko na naroroon ang information. So, she's a journalist. Then, mas lalong hindi ko siya dapat pakawalan. Who would know baka kung ano pang ibalita at isulat niya tungkol sa akin. Yuan, I just want to let you know that you don't have the right to get in my way. That woman beside yours is really the one who got my mom. Sinenyosan ko ang dalawa kong tauhan. Bring her to my room, right now. Sigaw ko sa kaibinagsakan tablet na hawak ko at inapakan yon. Teka, sandali. Wala akong alam, maniwala kayo. Go, Sir Yuan. Humahabol nitong sigaw. Ikaw man ang kumuha kay mami o hindi. Huwag ka nang umasang makakawala ka pa. Karina's point of view. Nagising ako nang bigla kong maramdaman na para bang may tao sa ibabaw ko. Halos nanlaki ang aking mga mata nang makita si Governor Tuarez na nasa ibabaw ko habang may hawak na baril. Madilim ang paligid at tanging ilaw lamang galing sa dim lampshade ang nagbibigay liwanag sa amin. Ano pong ginagawa niyo? Nanginginig kong tanong. Isang tanong, isang sagot. Sambit nito sa kaitinapat ang dulo ng baril sa aking ulo. Nasaan ang mami ko? Saan niyo siya tinatago? Hindi ko nga po talaga alam. Hindi po akong nagtatago sa kanya. Hindi ko nga po siya kilala eh. Napangisi naman si Governor Tuarez. Napakagaling mo talagang umarte. Kahit buhay mo itataya mo para lang sa amo mo? Mabilis akong napakunot ng noo. Hindi ko talaga kayo maintindihan eh. Malinis ang konsensya kung wala akong tinatago. Hindi ko po tinatago ang mami mo. Lakas loob kong sagot dito. Kahit ang totoo ay pinagpapawisan na ako ng malamig. Mas malapit sa aking mukha si Governor Tuarez
habang nakatutok pa rin sa aking ulo ang baril. Kahit paulit-ulit mong sabihin na wala kang alam, hindi kita basta-bastang pakakawalan. Hindi ako ganun katanga para paalisin ang taong nakakaalam ng nangyayari dito sa mansyon. Napaisip naman ako. Kung hindi naman niya kasi ako pinadala rito ay hindi ko naman malalaman ang pagkawala ng mami niya. Aba, malaking scoop yun para sa akin. At isa pa, the more na mas matagal ako rito, mas makikilala ko pa siya. Bigla ay naalala ko yung camera ko. Yung camera ko, asan yung mga gamit ko? Napangiti naman si Governor Tuarez. Ah, yun ba? Itinapon ko na. Puro naman kasi basura. Ano? Nanlaki ang aking mga mata dahil sa narinig at malakas ko siyang itinulak dahilan ng pagkalaglag niya sa kama. Aray! Sakit! Gusto mo na bang mamatay? Malakas nitong sigaw habang nakahawak sa balakang. Biglang bumukas ang pintuan at sabay kaming napatingin doon at nakita namin na nakasilip ang isa sa kanyang mga tauhan. Ano pong nangyari, Gov? Tanong nito. Isarado mo yung pinto. Malakas na sigaw ni Governor Tuarez. Bababa na sana ako ng kama nang nakakadena pa lang binti at braso ko. Pilit kong hinihila ito ngunit hindi matanggal. Tumayo naman si Governor Tuarez at nangingiting tinignan ako. Pakawalan mo ako rito. Ibalik mo mga gamit ko. Sigaw ko rito. Ngunit hindi naman ito natinag. Bakit pa? Puro basura naman talagang laman nun. Mga pictures, ballpen, papel at isang lumang kamera na panahon pa yata ng mga ninuno mo. Hindi ko mapigilang maluha habang nakatitig sa kanya. Unti-unti akong nawalan ng lakas. Iyon na lang ang natitirang alaala ko mula sa tatay ko. Kahit yung camera lang. Bilis, ibalik mo. Teka, umiiyak ka ba? Tila hindi makapaniwalang tanong nito. Ganun ba talaga kaimportante sa'yo mga gamit na yun? Hindi ako sumagot at tumango lamang ako. Kung ganun kahalaga sa'yo mga gamit mo, ibabalik ko yon kapalit kung nasaan ang mami ko. Nahinto ako sa aking pagluha. Hindi ko talaga alam. Wala akong alam sa pagkawala niya. Kung gusto mo, patayin mo na lang ako. Pero pakiusap kapag pinatay mo ko. Maaari bang hawak kong kamera ko? Kahit iyon na lang. Saka na ako napahagulgol ng iyak. Hindi naman nagsalita si Governor Tuarez at basta na lamang lumabas ng kwartong yon. Find that freaking camera at huwag kayong babalik hanggat hindi nyo nahahanap at naibibigay yun sa akin. Rinig kong sambit nito mula sa labas ng pintuan na nakaawang. Napatahimik ako dahil sa inutos niyang yun sa kanyang tauhan. Sunod naman ay may babaeng pumasok sa silid at may dalang tray ng pagkain. Tinanggal nitong posa sa aking kamay at paa. Saka ko pa lamang naramdaman ng tila pahinga dahil hindi na ako nakagapos pa. Oh, iha, kumain ka na. Ubusin mo yan ha. Balita ko simula nang dumating ka rito hindi ka pa kumakain. Sambit nito. Tumango ako. Kahit ang totoo, nawalan na ako ng gana ng kain dahil iniisip ko kung nasan ang kamera ni tatay. Nagsimula akong kumain at hindi ko naman maiwasan na hindi tingnan ng matanda dahil pinanonood ako nitong kumain habang nakangiti ito. Mukhang nahalata naman ito ang pagkailang ko. Ay, pasensya ka na. Natutuwa lang akong narito ka. Ito kasi yung unang beses na nagdala si Piero ng babae rito. Ang akala ko talaga ay bakla siya. Salamat naman at hindi naman pala. Tila excited nitong sambit. Napakuno tuloy ako ng noo. Kung alam lang niya kung anong ipinaparatang sa akin ni Governor, matutuwa pa kaya siya? Marahil, ito ay isa sa mga tauhan nito. At mas maganda kung may isang tao akong makakausap dito upang makahanap pa ng impormasyon. Ako po pala si Karina. Pwedeng Rina na lang pong itawag niyo sa akin. Matagal na po ba kayo dito sa mansyon? Ako naman si Manang Nelia, ang head mayordoma dito sa mansyon. At oo, matagal na ako rito. Simula ng 4 na taong gulang pa lamang si Piero. Napatango ako. Mukha siyang mabait at mapagkakatiwalaan. Maaaring niya akong matulungan. Nagkaroon pa kami ng oras ni Manang Nelia na mag-usap habang kumakain ako. Nalaman ko na masungit at mainitin daw talaga ang ulo ni Governor at wala raw makakapigil sa kagustuhan nito. Dahil bukod sa gobernador na ito ay
may isa pa raw itong katauhan na siyang hindi ko pa nalalaman. Dahil sa sunod na pumasok na si Butler Gior habang may dalang box. Tumayo naman si Manang Nelly at ngumiti itong nagpaalam sa akin. Miss Rina, pinapasabi ni Governor na bilisan niyo na pong kumilos upang maligo dahil may pupuntahan raw po kayong mahalagang okasyon ngayong gabi. Ito nga palang inyong susuotin. Inabot nito sa akin ang kahon saka ko yun binuksan. Isa itong purple long gown, ngunit backless. Napakaganda nito at ang daming diamond na disenyong gown. Ngayon pa lamang ako nakahawak ng ganitong kagandang gown at natitiyak kong mamahalin ito. Pero may isang problema. Hindi po ako nagsusuot ng ganito, Butler Gior. Hindi ho ako sanay eh. Nahihiya akong sambit. Kailangan mong masanay. Dahil kung hindi mo raw yan susuotin, hindi niya ibabalik yung camera. Napatayo ako. Aba, hindi pwede yun. Sa akin ang camera na yun. Nagkibit-balikat na lamang si Butler Gior. Saka tumalikod at umalis na sa silid. Sa inis ko, ay binato ko ang box sa may lamang gown. Nakahanap siya ng kahinaan ko. Napakatuso mo talagang governor ka! Sigaw ko. Nang makalabas ako mula sa shower room ay hindi ko inaasahang naroroon ang 2 tauhan ni governor at iginiya nila ako patungo pa sa isang kwarto. Naroroon naman ang 2 babae na nakaabang sa akin sa isang upuan at malaking salamin. Mukhang sila ang siyang mag-aayos sa akin. Sinimulan na nila akong ayusan ngunit reklamo sila ng reklamo dahil ang likot ko raw. Sino bang hindi maglilikot sa tuwing nasasaktan? Aray! Iyawa naman kayo! Hiyaw ko nang hilahin nila ng sabay ang papel na siyang wax at nakadikit sa aking kilikili. Halos mangyak ako sa sakit at hapdi. Nagkatinginan pang 2 makeup artist nang makita ang dami ng buhok ko sa kilikili. Sa nakakatamad naman talagang magbunot eh. At isa pa, masakit namang talaga. Ma'am, bawasan na lang po natin ng konti yung sa kilay niyo po Sambit nung isa. Masakit din ba yun? Tanong ko. Hindi naman po, pero parang kagat lang po ng langgam. Pumayag ako dahil sa naniniwala kong parang kagat lang ng langgam. Parang doble sa kagat ng langgam eh. Halos hawakan na ako nung isa para lang mabunutan ako at mabawasan ng kilay ko. Bakit wala kasi kayong pang-ahit? Ang sakit-sakit na. Reklamo ko. Ay, oo nga pala meron kaming pang-ahit ma'am. Sorry po. Natuwa rin kasi kami sa reaksyon nyo eh. Sabay tawa nilang 2. Parang gusto ko silang batukan. Pinagtripan ba naman ako? Dahil lang sa reaksyon ko tuwing nasasaktan? Tanggalan ko kaya sila ng balat? Pakiramdam ko namamagat namumula ng kilikilit kilay ko. Ilang oras pa at sa wakas ay natapos na nila akong ayusan. Nang tignan ko ang aking sarili sa salamin ay kusang napaawang ang aking labi. Ang linis at ang ganda kong tignan ngayong nakaayos ako at nakasuot ng gown. Parang hindi ko makilala ang aking sarili. Ako ba talaga to? Tanong ko sa kanila. Oo ma'am, ikaw talaga yan. Maganda ka naman ma'am at mas pinaganda ka lang namin. Tumingin ako sa kanila at niyakap sila. Maraming salamat sa inyo Humiwalay ako sa pagkakayakap sa kanila at halata naman ang gulat sa kanilang mga mukha. Kahit masakit ang pinagagawa niyo sa akin, maganda naman ang kinalabasan kaya salamat. Nakangiti kong sambit sa kanila. Kapwa silang naiilang at yumuko. Walang anuman po yun. Trabaho po namin yun kaya dapat ay pagbutihan namin. Magsasalita pa sana ako ngunit pumasok naman bigla si Governor habang nakatingin ito sa kanyang orasan. Tara na, mahuhuli na tayo. Nahinto siya sa kanyang pagsasalita nang tignan niya ako. Bahagyang umawang pa ang kanyang labi at muli ay umiwas ng tingin. Tapos ka naman na palang ayusan, mabutit nagmukha ka ng tao. Let's go! Muli itong tumalikod at lumabas ng silid. Nagpasalamat akong muli sa 2 babaeng nag-ayos sa akin at nakabusangot akong sumunod kay Governor. Ni hindi ko nga alam kung saan kami pupunta. Grabe kung magmadali. Ni hindi man lang ako inaalalayan pababa ng hagdanan pati na sa pagsakay ng kotse. Habang nasa biyahe ay hindi ko na mapigilan pa ang hindi magtanong. Saan ba tayo pupunta Gov? At saka nasa na yung camera ko? Hindi man lang ako nito tinapunan ng tingin. Well, pupunta tayo sa engagement party ni Mayor Batumbakal at yung camera mo. Saka pa lamang ito tumingin sa akin.
Ibabalik ko sa'yo kapag maganda ang resulta ng pagganap mo ngayong gabi. Napakunot ako ng noo. Pagganap? Anong pagganap? Magaling kang umarte, hindi ba? Tingnan natin kung hanggang saan mo kayang umarte. Lalo akong naguluhan. Hindi ko naman maintindihan, Gov. Ano ba talagang ibig mong sabihin pagganap at arte? Simula ngayong gabi, Piero nang itatawag mo sa akin. Hindi naman ako nakapagsalita pa dahil tumigil ng sasakyan at bumaba na si Governor. At nang magbukas ang pintuan sa gilid ko, ay nagulat ako nang makita ang isang kamay na nakalahad upang alalayan ako. Nang tingnan ko kung kaninong kamay ito, ay nanlamig ako at tila biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Kamay yun ni Governor Piero Tuarez. Naiilang akong tinanggap ang kanyang kamay. Nang makalabas ako tingnan kung nasaan kami, ay naroon kami sa tapat ng isang sikat at malaking hotel. Sunod-sunod naman bigla ang kislapan ng mga ilaw ng kamera. Yun ang mas kinagulat ko. Mabilis na nagsilapitan ng mga reporters at halos lahat ay sa amin nakatuon ang kanilang atensyon. Mabuti na lang ay mabilis din na pumaikot sa amin ng mga tauhan ni Governor at pinrotektahan kami. Kahit nasa gitna na kami ng red carpet, ay patuloy pa rin ang pagkislap ng kamera. At itong si Governor naman, todo smile at tila nangangampanya pa. Napakagaling umarte. Ito ba ang gusto niyang gawin ko rin? Governor Tuarez, sino pong babaeng kasama niyo? Governor Tuarez, girlfriend niyo po ba siya? Sunod-sunod na tanong ng mga reporters. Ngayon ko lang napatunayan kung gaano nakakailang malagay sa ganitong sitwasyon sa tuwing ginagawa lamang ng mga reporters ang kanilang trabaho. Ito rin ang unang beses na dinumog ako ng sobra. Bigla ay hinawakan ni Governor Tuarez ang kamay ko at pinagsalikop niya ang kamay namin. Tama kayo, siya ang girlfriend ko. Nakangiting tugon ni Governor na siyang ikinagulat ko at ikinaawang ng labi ko. Ito ba ang sinasabi niyang galingan kong umarte? Kahit ako, halos natulos sa aking kinatatayuan dahil sa kanyang sinabi. Muli naman ay naglakad na si Governor papasok sa loob na siyang kusa na lamang din sumabay ang aking mga paa upang maglakad. Nahagipan ng aking paningin ng isang reporter na kilalang kilala ko at galing mismo sa company namin. Althea, sambit ko sa aking isip. Nakatitig ito sa akin habang baka sa mukha nito na hindi ito makapaniwala sa nakita at narinig. Hindi ko maiwasang hindi man lambot ang aking tuhod nang tuluyan kaming makapasok sa loob ng hotel. Kaagad naman akong inalalayan ni Governor. Nakakapanlambot tuhod bang nangyari kanina sa labas? Nakangisi nitong tanong. Masama ko itong tinignan. Nababaliw ka na talaga. Bakit mo sinabing girlfriend mo ko? Pagpepiestahan ng mga reporter ang buhay ko. Lalo na ng mga taong nakakakilala sa akin. Mahina ngunit pagalit kong sambit dito. Huwag ka mag-alala. Hindi ka nila makikilala. Sa ganda mo ngayong gabi, malabong makilala ka pa nila. Ang Rina na kilala nila parang lalaki at walang kadating-dating. Lihim akong napangiti dahil nagandahan pala siya sa akin ngayong gabi. Ngunit na insulto rin dahil sinabi niyang para akong isang lalaki at walang kadating-dating. Pinuri na binawi pa. Let's go. Be a good girlfriend, okay? Nakangiti muli nitong sambit at doon ko lang nakita na may ilan pa palang reporters dito sa loob. Good luck sa akin, uy. Governor Tuarez, mabuti naman at nakadalokas engagement party ng aking anak. Nakangiting pagsalubong sa amin ng isang matandang lalaki. Nang mas makalapit pa, ay doon ko ito nakilala. Ito si Reynante Batong Bakal, ang siyang dating mayor dito sa Valencia. Ang tatay ng kasalukuyang mayor ngayon na siyang nasa tabi nito. Si Reydan Batong Bakal. Siyempre naman po, palalampasin ko ba ang isa sa pinakamahalagang okasyon sa buhay ng kaibigan ko? Baka sa boses ni Piero ang pagpapanggap sa sinabi nito. Nagtawanan sila, maliban lang kay Mayor Reydan na halatang bad trip, na siya namang tinapik ni Governor. Sa pagkakaalam ko ay magkaibigan ng dalawang to, ngunit ang Mayor tila ayaw yata sa engagement party na ito. Nagpaalam na si Mr. Reynante at naiwan na lamang kaming tatlo na magkakaharap. Napatingin naman sa akin si Mayor Reydan at tila doon lang napagtanto ang presensya ko. Paano ay nasa likuran lamang ako kanina ni Piero. Sino naman tong kasama mo, Mr. Governor? Bagong flavor of the month mo?
Ang ganda at ang sexy Birong tanong nito. Napailing si Governor at biglang hinapit nito ang aking bewang. Shut up, you a-hole. Huwag mo siyang tinitignan na para bang minamanyak mo, Mr. Mayor. For your information, dahil late ka na sa balita, siya si Karina, girlfriend ko. Lihim akong napayuko at pakiramdam ko ay namumula ang aking pisngi. Girlfriend? Alam mo na pala ang salitang yun? Tanong nito na siyang hindi naman sinagot ni Piero. Well, nice to meet you, Karina. Kapag niloko ka at pinaiyakan nitong si Piero, tawagan mo lang ako. Susunduin ka agad kita habang sakay ng helicopter. Sambit na lamang nito sa akin, sabay kindat na siyang ikinangiti ko. Biruin mo, palabiro pa lang mayor namin dito sa Valencia. Nagpaalam naman si Mr. Mayor na alis na dahil sa kabilang lamesa ay merong kumakaway sa kanya. Nakita kong napainom na lamang din si Piero ng wine bago ko nito inalok ng isang baso na may lamang juice. Bakit juice lang sa akin? Gusto ko rin ng wine. Reklamo ko. Tss, huwag kang matigas ang ulo. Baka mamaya hindi mo namamalayan may juice na naman ang iniinom mong alak. Ano bang medyusa yun? Ano ba yun? Iyon rin kasi yung sinabi ni Butler Gior kung bakit ang tagal kong walang malay. Napailing si Piero na tila ba nagtitimpi. Medyusa is a sex drugs. Nung gabi na yun sa bar, isa sa mga ininom mong alak may lamang drugs. Napaisip ako at napakunot ng noo. Papaanong nagkaroon ng drugs ang iniinom kong alak? Kasama ko mga kaibigan ko ng mga oras na yun. Posible bang nakainom din sila ng may drugs? Yung mga kaibigan ko, yung mga kasama ko sa bar, nasaan sila? Kamusta na sila? Siguradong nag-aalala na sila sa akin. Mahinahon kong sambit na tanging kaming dalawa lang nakakarinig. Huwag ka mag-alala. Safe silang nakauwi sa kanilang bahay. Pero hindi nila alam kung nasan ka. Maybe they reported you missing kung ganun ka ka-importante sa kanila. But if they not, maybe magtataka ka kung kaibigan mo nga ba talaga sila. Huwag mo nga silang sinisiraan sa akin. Matagal na kami magkakaibigan at alam kong nag-aalala na sila sa akin. Sabay irap ko. Napangisi si Piero. Gusto mo ng pustahan? Babe, you're here! Sabay kaming napatingin sa matinis na boses ng isang babae. Nakita kong isang babaeng nakapulang bodycon dress na halos konting-konti na lang ay makikita na ang masiselang parte ng katawan nito. Hindi ko pa ito makilala ngunit kay Piero ito nakatingin at tumatakbong papalapit dito. Nang tuluyan itong makalapit ay bigla na lamang nitong hinalikan si Piero sa labi na siyang ikinabigla ko, pati na ng lahat ng taong nakakita. Hindi naman umalma si Piero at hinihintay lang nitong kusang humiwalay ang babae. Siguro masaya ka rin na makita ako, babe. Kinikilig na sambit nito. Hindi ka ba marunong mahiya, Jenny? Iyon naman agad ang tanong ni Piero. Kitang-kita ko ang walang buhay na mga mata nito. Hindi tulad sa pangkaraniwan nitong mga mata sa tuwing kausap ako o ang mga tauhan niya. Ha? Maang-maangan itong tanong sabay tingin nito sa paligid. Saka napayuko dahil na rin siguro sa kahihiyan. Jenny? Siya si Jenny Batong Bakal, ang bunsong kapatid ni Mr. Mayor. Kung ganun ay may affair sila ni Piero? Bigla ay nakita kong tumingin sa akin si Piero na para bang sinasabi nitong ipakita ko kung paano umarte o umakto ang isang girlfriend. Diyos me, Marimar. Paano ko naman kakalabanin ang anak at kapatid ng mayor? Tila nauubusan naman ng pasensya si Piero. Well, as you know, Jenny, hindi ako nag-iisa. Kasama ko ngayon ang girlfriend ko. Nasaan? Hinawakan ni Piero ang kamay ko. Bigla ay natawa si Jenny ng malakas, kaya lalong nakuha niya ang atensyon ng ilang bisita. Seryoso ka ba, Piero? Itong babae na to? Girlfriend mo? Natatawa pa rin itong sambit. Saka ako tinitigan mula ulo hanggang paa. Hindi nga siya umabot sa kalingkingan ko eh. In short, hindi siya ang tipo ng babaeng gusto mo. Napataas ang kaliwang kilay ko. Ito sigurong dahilan kung bakit ako pinagpapanggap ni Piero na girlfriend niya. Masyado palang mataas at maarte ang babaeng to. Feeling pagmamay-ari niyang lahat. Since nakasuot ako ng high heels ay halos magkasing tangkad lamang kami ni Piero. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Piero at dinala sa aking bewang upang magsilbing yakap niya ako.
Akala ko ba nakapag-aral ng maayos ang isang anak ng dating mayor? Bakit kung umasta tila walang pinag-aralan at mahirap umintindi? Alin dun sa hindi mo maintindihan na ako na ang girlfriend niya? Kaya dapat marunong kang rumispeto. Lakas loob kong sambit. Nakita ko na napangisi si Jenny at napaka-cross arms ito na tila ba handa akong sakmalin anumang oras. Kapag sinakmal niya ako ay ihaharang ko si Piero para siya yung makagat. Aba, acting girlfriend lang ako rito no? Hindi naman ako papasakmal ng ganun-ganun lang. Ang yabang mong babae ka? Bakit? Sang pamilya ka ba galing? Sigaw nito. Iyon naman pala. Pamilya at yaman ng labanan. Bakit hindi sa pinag-aralan? Kasi, alam mong, ligwak ka? Buisit ka? Akmang sasampalin ako nito nang mabilis na hawakan ni Piero ang kamay nito upang pigilan ito. Dadaan na kang dugo mo rito bago mo masaktan ng girlfriend ko. Madiinit nakakapanindik balahibong sambit ni Piero. Pakiramdam ko ay kayang-kaya niyang gawin yon, maprotektahan lamang ako. Ano bang nangyayari dito? Sigaw naman yun ng dating mayor na halos kalalapit lamang ulit sa pwesto namin. Mabilis na inagaw ni Jenny ang kamay niya kay Piero. Daddy, yung babaeng yan, pinahiya niya ako at kinut siya. Ipakulong niyo siya. Umiiyak na sambit nito. Sino kang babae ka para gawin yan sa anak ko? Galit na sigaw nito sa akin. Kaagad naman na lumapit sa amin si Mayor. Daddy, huwag kang magalit dahil baka masagad na naman ang puso mo. Bisita ko si Karina at girlfriend siya ni Piero. At saka isa pa, si Jenny ang naunang nagulo sa kanila. Napatingin naman ang dating mayor kay Piero. Ano? Nobya mo itong babaeng to? Ang akala ko ba'y may relasyon kayo ni Jenny? Tanong ng dating mayor. Mukhang maling balitang nakakarating sa inyo, Mr. Regnante. Kailanman, hindi naging kami ng anak nyo. Tugon ni Piero. Gawa-gawa lang ni Jenny yung dad. Masyado kasi kayo nagpapapaniwala sa paborito niyong anak. Sambit naman ni Mr. Mayor. Bigla ay lumuhod ang dating mayor na siyang ikinabigla ko. Mas lalo pa ako nagulat dahil sa harapan ko ito lumuhod. Patawad sa ginawa ng aking anak. Sana'y mapatawad mo siya. Dali-dali akong umupo at tinulungan siyang tumayo. Ay hindi niyo ho kailangan lumuhod, Mr. Batong Bakal. Hindi naman po kailangan lumuhod sa paghingi ng tawad. At ang isa pa, wala naman po kayong kasalanan. Huwag niyo na pong ulitin lumuhod at humingi ng tawad para sa anak niyo. Kailangan niyang matuto tumayo sa sarili niyang mga paa. Hindi siya matututo kung patuloy niyo siyang pagtatakpan at patuloy na susundin ang gusto niya. Nababaliw ka na talagang babae ka. Sigaw ni Jenny. Tumahimik ka, Jenny! Sigaw ni Mr. Batong Bakal. Nasa tamang edad ka naman na talaga. Pero kung mag-isip ka't kumilos, si padalos-dalos. Tama lang ang sinabi niya. Dapat na kitang hayaan para matuto ka. Daddy naman. Angal ni Jenny. Mr. Batong Bakal, hindi na ibang pamilya niyo sa akin. Hindi naman malaking issue ang ginawa ni Jenny. Ngunit sa tingin ko ay sang-ayon ako sa sinabi ni Karina. Nasa sa inyo na po kung papaano niyo tutugunan ang payo namin. Hindi ko planong sirain ang gabi na ito para kay Ridan. Kaya naman mauna na kaming umalis. Sambit naman ni Piero at hinawakan na ako nito sa kamay. Ngunit kaagad din akong bumitaw at niyakap ko si Mr. Batong Bakal. Normal na masaktan ka para sa iyong anak. Hangad niyo lamang po na mapabuti siya. Bigla ay natauhan ako sa aking ginawa. Pasensya na po. Naalala ko lang po kasi yung tatay ko. Ganun ba? Sige. Salamat. Tugon ni Mr. Batong Bakal. At tuluyan na rin kaming umalis ni Piero nang hawakan itong muli ang aking kamay. Hindi ko na rin napigilan pang hindi maluha. Talagang nangungulila pa rin ako sa pagkawala ng tatay ko. Piero's point of view. Habang nasa sasakyan kami, hindi ko mapigilang pakiramdaman si Karina. Alam kong umiiyak siya kahit wala pang tunog yun. Ang kanyang balikat naman ang siyang nagpapakita ng senyalis ng kanyang pag-iyak. Wala dapat akong pakialam sa nararamdaman niya. But damn this feeling. I didn't know her past. Konting impormasyon lang alam ko patungkol sa kanya. Maybe someone hide her real identity? But heck, I don't care. All I care is about my mom. Pero kahit papaano, nag-aalala pa rin ako sa kanya.
She seems brave but deep inside, she's weak and soft. Walang sino man ang naglalakas loob na kalabanin ang pamilyang Batumbakal. Pero nakaya niya itong sagutin at nagawa niya pang pagsabihan ng daddy nila Raydan. Hindi ko alam kung maa-amaze ba ako sa kanya o maaawa. Awa? Meron ba ako nun? The last time I checked, I don't pity anyone. Kahit na ang taong may atraso sa akin ay kaagad kong pinapatay para hindi na magkalat pa. Iniabot ko ang isang panyo sa kanya nang makita kong nagpupuno siya ng luha gamit ang kanyang daliri. Nakita ko naman na natigilan siya at bahagyang tumingin sa akin habang nakayuko ito. Parang gusto kong barilin kaninang mag-ama nang makita kong lumuha si Karina. Pero pilit kong pinipigil ang sarili ko dahil kay Raydan. Salamat. Sambit nito nang tanggapin nito ang panyo. Gusto mo bang kumain muna tayo sa labas? Pampalubag loob man lang. Pucha, bakit ako nauutal? The great Piero Tuarez is freaking stuttering. Wag na, hindi naman ako nagugutom. Bigla ay kumalamang sikmura ni Karina at lumikhayo ng tunog na siyang ikinangiti ko. Pero iba naman ang sinasabi ng sikmura mo. Sambit ko habang naiiling. Nakita ko mula sa salamin ng bintana na napapikit ito, saka humawak sa tiyan. Panigurado ay nahihiya ito sa nangyaring pagtataksil sa kanya ng sikmura. Hindi ko tuloy mapigilan ng hindi mapangiti. Kaya naman tumingin na lamang ako sa labas ng bintana. Pinindot ko na rin ang button ng speaker upang marinig kami sa driver's seat. Spike, doon na muna tayo sa restaurant. Wag na, sa bahay nilang tayo kumain. Ako nang bahala magluto. Bigla ay sambit ni Karina. Napabuntong hininga ako. Talagang mapilit siyang ayaw niya nang kumain sa labas. Siguro, ayaw niya rin talagang ipakita ang sitwasyon niya. Walang nakakapigil sa akin at walang nag-uutos sa akin kung anong gusto kong gawin. Pero pagbibigyan ko siya ngayong gabi. Ngayong gabi lang ay magiging mabait ako sa kanya. Cancel, Spike. Idiretso mo na kami sa mansyon. Umayos ako ng upo. Narinig ko naman na bigla siyang humatching. At saka ko palang na-realize na backless nga palang suot niyang gown. Bakit ba kasi ganyang klaseng gown na ipinadala ni Jamie? Pasalamat siya, pinsan ko siya, kaya hindi ko siya mapatay. Hindi ko rin talaga alam kung bakit kailangan ko magalit. Namalayan ko na lang na hinubad ko ang coat kong suot at ipinatong yun sa kanyang balikat upang hindi siya lamigin. Baka mamaya ay magkasipon pa siya, kasalanan ko pa. What the heck? Ano bang nangyayari sa akin? Ano tong sumbang sumasapi sa akin? Bigla akong nagiging ibang tao pagdating sa kanya. Salamat ha. Hindi ko alam na may pagka-gentleman ka rin pala. Tila sarcastic nitong pagkakasabi. Napangisi ako. Kung alam mo lang, sa'yo lang ako nagkakaganito. At hindi na dapat maulit pa ito. Hindi ako pwedeng maging mahina. Hindi ako pwedeng magkaroon pa ng iba pang kahinaan dahil once na makita yun ng kalaban, tsak na mga nganib pare-parehas ang buhay namin. Nakarating naman kami ng mansyon nang walang gulong nangyari. What I mean is, walang kaaway o kalaban na mafia ang humarang sa daan namin. Tahimik sila nitong mga nakarang linggo. Simula nang mapunta si Karina sa poder ko. Maaaring may kinalaman talaga siya sa nangyayari ngayon. Kapwa kaming nagpalit ng damit at pinanonood ko na lamang siyang magluto sa kusina. Wala rin naman kasi akong ibang gagawin. At hindi ko rin naman maintindihan sa sarili ko kung bakit gusto ko siyang panoorin. Napili niyang sa labas ng mansyon kami kumain mismong sa hardin. Habang kumakain kami ay hindi na rin niya siguro napigilan ang sarili na magkwento. Ganon siguro talaga kapag sobra ng bigat. Ulila na ako. Wala na yung mga magulang ko. Well, yung nanay ko pala. Hindi ko alam kung buhay pa o patay na. Iniwan niya kami ni tatay nung 7 taon ako. Masama man pakinggan pero naging bayarang babae siya. Tanging tatay ko lang siyang nag-aruga at nagpalaki sa akin. Kaso, namatay naman siya sa isang aksidente. Kaya wala talaga akong kapangyarihan o dahilan para itago ang mami mo. I'm just nothing in this world. Napainom ako ng wine. In her story, wala siyang kapasidad para itago si mami. Pero bakit ganon? Bakit natahimik na lang bigla ang taong nagpapadala ng mga litrato ni mami? Ano ba talagang punot dulo ng lahat ng ito? Ikaw naman ang magkwento. Mukha ka namang mabait kahit nakakatakot ka minsan. Bakit ba napaka-misteryoso mong tao? Napangisi ako. Kung ako ikaw,
Hindi ko na nanaisin pang kilalanin ako. Madilim ang mundong ginagalawan ko, Karina. Baka hindi mo kayanin. Biglang may malakas na pagsabog ang nagpatigil sa amin at kapwa kami napatayo ni Karina. Mabilis ko siyang hinila patungo sa aking likuran at kinuha ko ang aking baril na siyang nakasukbit sa aking bewang. "Pumasok ka na sa loob, Karina!" Sigaw ko rito habang nakatutok sa paligid ang baril ko sa kung sino mang kalaban ang makikita ko. "Hindi! Ayoko! Ano bang nangyayari?" Sigaw niya. Mabilis ko siyang hinila papasok sa mansyon at kaagad naman akong sinalubong ni Butler Gior. "Gov, sumabog po ang kotseng sinakyan niyo kanina. Mukhang tinaniman niyo ng bomba." "Lintik na yan. Tawagan niyo si Havok at ipatrace niyo ang may gawa nito." Malakas kong sigaw. "Piero!" Pagtawag sa akin ni Karina, kaya kaagad ko itong tinignan. "Ano ba? Lintik na yan. Sinabi ko nang..." Natigil ako sa aking pagsigaw nang makita kung saan siya nakatingin. Nakatingin siya sa kanyang kaliwang dibdib habang may ilaw na kulay pula ang nakatutok dito. "That's a sniper." Mabilis ko siyang itinulak upang hindi siya matamaan, kung kaya't braso ko ang siyang nadaplisan ng bala. "Ah! Spike! Nasa tapat na mansyon!" Sigaw ko. Mabilis na nagsikilo sa mga tauhan ko at saka ako tumayo at hinawakan ko ang kamay ni Karina. Kaagad ko siyang hinila sa aking kwarto at ilang sandali pa ay nakarinig kami ng sunod-sunod na putok ng baril at pagsabog. Binaligtad ko ang painting at bumukas ang hidden room. Dali-dali kaming pumasok sa loob nito. Binitiwan ko ang kamay niya at kaagad akong tumingin sa monitor ng CCTV. Black Dragon. Sambit ko nang makita kong tattoo ng isa sa mga kalaban. Nagulat na lamang ako nang biglang may bumagsak. Kaagad akong naalarma nang makita ko si Karina na wala nang malay. Dali-dali ko siyang binuhat at dinala sa kabilang kwarto ng hideout. Nang buksan ko ang ilaw, doon ko nakita ang tama ng bala nito sa kanyang tagiliran. "Damn it!" Sigaw ko. Tinawagan ko kagad si Butler Gior upang papuntahin ang private doctor. "Ito ang buhay na meron ako, Karina. Ang madilim kong mundo ay tuluyan mo ng pinasok." Bulong ko habang nakatitig sa kanya. Karina's point of view. "Iuwi niyo na siya sa apartment niya bago pa siya magising." Rinig kong boses yun ni Piero. "Pero boss, hindi po ba mas delikado para sa kanya kung hahayaan na natin siyang makauwi? Maaaring matuntun kagad siya ng Black Dragon." Tugon yun ng isa sa mga tauhan niya. "Hindi. Ligtas siya sa kung anong buhay niya sa labas. Mas magiging delikadong buhay niya hanggang kasama niya ako." "Masusunod po, boss." Nagpanggap pa rin akong walang malay kahit ang totoo. Ay alam at rinig ko na ang kanilang pinag-uusapan. Hindi ko alam kung bakit pakiramdam ko ay hindi ako dapat umalis. Ayokong umalis. Ayoko siyang iwanan. "Bumalik ka na sa dati mong buhay. Sana pagising mo, parang panaginip na lang ang lahat." Tatalikod na sana si Piero mula sa akin ngunit kaagad kong hinawakan ng kamay niya. Ayokong umalis. Dito lang ako sa tabi mo. Hindi ba sabi mo hanggat hindi mo nahahanap ang mami mo, hindi mo ako pakakawalan? Hindi ko na namalayan na napapaluhan na pala ako. Sa ilang linggo kong pananatili rito sa mansyon, hindi na lang tungkol sa trabaho kong ipinunta ko rito. Gusto ko siyang tulungan. Nang gabing yun, ako dapat ang tatamaan ng bala ng baril. Pero sinalo niya yun. Handa siyang magpakamatay para sa akin. Kung may planong kanyang kalaban na patayin ako, ibig sabihin lang nun, baka may kinalaman talaga ako. Humarap sa akin si Piero at umupo ito sa tabi ko saka pinunasan ng luha sa pisngi ko. "Ilang oras ka na bang gising?" Sa halip ay tanong nito. Kanina pa. Narinig ko nga ang lahat ng sinabi mo eh." "Narinig mo naman pala lahat. Ibig sabihin, alam mo na rin kung bakit kailangan mo nang lumayo sa akin." Umiling ako. "Handa kang saluhin ng balang para sa akin eh. Pagkatapos iiwanan lang kita ng gano'n na lang. Kung hindi dahil sa'yo baka patay na ako. At isa pa, wala rin naman na akong pamilya eh. Wala na rin akong dahilan para matakot harapin ang sinasabi mong madilim mong mundo. What if ako pala talagang susi para makita mong mami mo?" Napangisi si Piero. "Ang yabang mo talaga. Halos wala pa nga sa kalahating nalalaman mo patungkol sa mundong ginagalawan ko." Alam ko na. Alam kong isa kang mafia boss." Nakita kong pagkagulat sa mga mata ni Piero.
Paano mo nalaman? Nung gabing dinala mo ako sa hideout mo, narinig kong sinabi mo ang Black Dragon. Dahan-dahan ako umupo at inalalayan naman ako kagad ni Piero. Unti-unti kong tinanggal ang butones ng suot kong hospital gown. Teka, sandali, ano bang ginagawa mo? Balak mo ba akong akitin? Nauutal at namumula ang pisngi ni Piero nang sambitin niya yon. Natawa ako bigla. Sira, hindi no, feeling ka naman. Mula sa kaliwang bahagi ng dibdib ko ay ipinakita ko kay Piero ang nakalagay na tattoo rito. Karina, bakit meron ka niyan? Miyembro ka na ng Black Dragon? Pero hindi yan nakita ng mga tauhan ko nang tinignan nila yung buong katawan mo. Sinong mga tauhan mo? Hinubaran niyo ba ako habang tulog ako? Galit kong sigaw sa hinampas ito sa balikat. Malamang, mga tauhan kong babae. Hindi ako ganun kasama't walang puso kung hahayaan kitang nakahubad sa harap ng mga tauhan kong lalaki. At isa pa, mamamatay muna sila bago kanila mahawakan. Hindi ko masyadong narinig ang sinabi nito noong huli. Tinatago ko lang to gamit ng concealer upang walang makakita dahil kapag nakikita ko to, nagagalit ako. Noong iniwan kami ni nanay, labandera siya noon kila Sir Yuan. One time, may sumundo kay nanay na nakakotse. Sa aktong isinama ako noon ni nanay kaya nakita ko yung itsura ng lalaki. Tinawag niya akong anak. Pilit akong pinapatakas si nanay pero hindi ko ginawa. Dahil gustong makita ng mga mata ko kung totoong sinasabi nilang bayarang babae ang nanay ko. Yun pala, hindi yun ang totoo. Lihim pala siyang minomolestya ng lalaking yun. Kahit noon pa man, at hindi niya sinasabi kay tatay. Tinatawag nila siyang Boss Dragon. Kinuhaan nila ako ng dugo. At ang sabi, nagmatch daw ang dugo namin. Biruin mo? 7 taong gulang lang ako nang itattoo nila to sa kaliwang dibdib ko. Nagising na lang ako nang nasa bahay na ako. At sabi ni tatay na wala na si nanay. At sumama na ron sa mayamang lalaki. Pagkatapos nun sa kabilang bayan kami nanirahan. Sa hindi ko naman malamang dahilan. At nang mawala si tatay, bumalik ako rito sa Valencia upang magtrabaho. Bilang isang news reporter and journalist. Ako naman ang nagulat sa sinabing yun ni Piero. Paano mo nalaman? Nagkibit balikat lamang ito. Pasensya ka na. Ang totoo ay pinaiimbestigahan kita pati na mga kaibigan mo. Napatango ako. Ngayong alam mo na kung anong trabaho ko, anong balak mong gawin? Hindi kaagad nakapagsalita si Piero. Alam mo, may ibig sabihin kung bakit ka napunta sa akin. It's like a puzzle. At bakit ka naman papatayin ng mga tauhan ng totoong tatay mo kung anak ka niya? Ang tanong, buhay pa ba siya? He never hurt me nung nasa kanya ako. But I do hate him for raping my mother. Kung si Henry Morsini ang tinutukoy mong Boss Dragon, oo, buhay pa siya. Iisang mundo lang ginagalaw namin kaya kilala ko siya. Napangisi ako. Baka hindi niya na ako maalala. Posible rin na iniisip niyang girlfriend kita. At ikaw ang kahinaan ko. Posible na siya rin ang may hawak sa mami ko. Napaisip ako. Maaaring ganun nga ang nangyari. Pero anong dahilan nito para kunin ang mami ni Piero? Kung dahil sa kapangyarihan, ay bakit pa ako nadamay? Nang sabihin mong hindi ka aalis sa tabi ko, totoo ba yun? Tanong ni Piero. Oo, bakit? Tututulan mo pa rin bang desisyon ko? Hindi, hindi ka aalis sa tabi ko. Kung gusto mo talagang manatili rito, hahayaan kitang manatili. Pero once na makapagdesisyon ka na, hindi ka na makakaalis pa sa buhay ko. Panghabang buhay na to. Nakatitig si Piero sa mga mata ko habang sinasabi ang mga katagang yun. Hindi ko alam kung anong meron sa puso ko at ang bilis ng tibok nito. Pwede rin palang maging corny ang isang mafia boss. Natatawang tanong ko. Hindi na rin naman napigilan pa ni Piero mapangiti. This time, tunay at walang halong pagkukunwaring mangangiti. Nagulat ako nang siilin ni Piero ang aking labi, gamit ang kanyang mga labi. Banayad lamang yon ngunit damang-dama kong nararamdaman naming dalawa. Nang biglang bumukas ang pintuan at napatitig sa amin ang isa niyang tauhan. Bakit ba palagi niyo nilang binubuksan ang pinto nang hindi kayo kumakatok? Isarado niyo yan! Galit na sigaw ni Piero na
Siyang ikinatawa ko. Nang gumaling ang sugat ni Karina, ay tinuruan siya ni Piero ng basic self-defense. Nagplano rin silang harapin si Black Dragon sa mismong lugar nito. Nakausap na rin ni Karina ang kanyang mga kaibigan at kusa na rin siyang nag-resign sa kanilang kumpanya. Hindi na ito para sa posisyon na kanyang tinatamasa o sa trabahong nais manatili. Para na ito sa bagong buhay na kanyang tatahakin. Habang tumatagal ang mga linggo na magkasama sila ni Piero, ay mas lalo niya itong nakikilala. Tama nga siya ng hinala, hindi ito masamang tao, pero pumapatay ng taong nais din siyang patayin. Hanggang sa dumating ang araw ng kanilang paglusob. Kasama nila ang 3 kaibigan ni Piero, pati na ang dating mga tauhan na nakilala na niya. This time, hindi na siya basta journalist lang. Meron siyang ipaglalaban na kahit buhay niya ay kayang-kaya niyang itaya para makaganti lang sa ginawa ng kanyang tunay na ama. "Huwag kang lalayo sa tabi ko." Paalala yun sa kanya ni Piero habang nasa tapat na sila ng mansyon ni Boss Dragon. Tumango naman si Karina bilang tugon, ngunit hindi niya yun pinapangako. Kung kinakailangan ay gagawin niyang lahat, makuha lang ang pakay niya sa kanyang tunay na ama. Nakapagtataka, wala man lang siyang tauhan na nakabantay sa outside area niya. Sambit ni Xavier. "Siguraduhin niyo." Utos ni Piero sa kanyang mga tauhan na nasa kabilang van. Halos lahat sila ay nakasuot ng Bluetooth earphone upang dito sila mag-usap-usap. Sumunod naman ang mga tauhan ni Piero at bumaba ang mga ito. Hindi naman nakalakang gate kaya naman binuksan na rin nila ito. Sinubukan din nilang magpaputok ng 3 beses ngunit walang kalaban ang lumabas. "Wala nga talaga," sambit ni Karina. "Paano kung alam nilang susugod tayo?" Iba naman ang pakiramdam ni Piero. "Meron man siyang tauhan o wala, huwag pa rin tayo magpakampante. Let's go!" Mabilis at sabay-sabay silang lumabas ng van at maingat na pumasok sa loob habang minamatyagan ng paligid. Nang sabay-sabay silang makapasok ay sabay-sabay din silang nagulat sa kanilang nakita. Naroroon ang lahat ng tauhan at nakatayo lamang sa gilid ng pader habang nakatalikod. "Dumating na ang mahahalagang bisita!" Sigaw ng isa sa kanila kaya't itinaas nila ang kanilang mga baril. Ngunit paano nila ito papatayin gayong mga nakaposas ang paa at kamay nito? Patunay na hindi ito lalaban. Walang nagpaputok ni isa sa kanila at diretso silang nagpunta sa dining area. Napakahabang lamesang naghihintay sa kanila roon habang napupuno ng mga pagkain at nasa dulo nito ay ang hinahanap nila na si Henry Morsini. "Welcome to my greatest place." Nakangiti nitong pagbati habang nakaupo. "Anong klaseng palabas to, Dragon?" tanong ni Piero. "Oh, Piero Tuarez, the young mafia boss governor. It's nice to see you again. By the way, alam ba ng triad na balak mo kong kalabanin?" tanong nito. Ang triad ang siyang tawag sa pinagsama-samang grupo ng mga mafia. Naupo si Piero sa kabilang dulo ng lamesa. "Ang tagal mo kong pinaikot-ikot, Dragon." Sambit ni Piero sabay kumuha ito ng 1 perasong grapes at kinain yun. Habang sila Karina naman ay sunod-sunod din na umupo. "Nasaan ang mami ko?" Diretsahan niyang tanong. "Ibigay mo muna sa akin ang anak ko." Nanlamig si Karina sa kanyang kinauupuan. "Ang mami mo, kapalit ng anak ko. Mamili ka, Piero." Napakuyom ng kamao si Piero. "Wala akong pipiliin dahil pareha silang mahalaga sa akin. Bakit hindi natin tanungin si Karina?" "Sige, walang problema. Karina anak." Napatingin si Karina sa tunay niyang ama. "Alam kong lumaki ka ng hindi buong kinalakihan mong pamilya. Magiging hadlang ka ba para kay Piero upang hindi niya makasama ang kanyang ina?" "Hindi yan ang dapat mong itanong," sigaw ni Piero. Ngunit sa isipan ni Karina ay nakapagdesisyon na siya. Matagal nang hinahanap ni Piero ang mami niya at hindi niya kayang magkahiwalay pa ang dalawa. Gayong ito ang sagot sa mga tanong nila. Ibalik mo na kay Piero ang mami niya at sasama ako sa iyo ng ganun lang kadali." Buong pusong sagot ni Karina na siyang ikinakunot ng noo ni Piero. Hindi ka sasama sa kanya," sigaw ni Piero. Tumawa naman ng malakas si Dragon at nakakaramdam na rin ng inis si Piero, habang si Karina naman hindi mapakali. Dahil pakiramdam niya ay hindi na siya kilala pa ng tunay niyang ama
At isa pa, umaasa siyang makikita pa rin dito ang kanyang nanay. Pumalakpak si Dragon ng 3 beses at mula sa mahabang hagdan ay bumaba doon ng isang babaeng nakalong gown at nakapustura. Napatayo si Piero nang makita niyang kanyang mommy. Naglakad siya patungo sa ibaba ng hagdan upang hintayin itong makababa. Ngunit nagulat siya nang biglang lagpasan siya ni Karina habang tumatakbo ito patungo sa kanyang mommy. "Nay! Nanay!" Sigaw pa nito at mabilis nitong niyakap ng kanyang mommy. Bigla ay natulos sa kanyang kinatatayuan si Piero. Lalo siyang naguluhan ng yakapin din ng kanyang mommy si Karina. At nang marinig niya rito ang salitang anak, 3 buwang hindi nakita ni Piero ang kanyang ina, ngunit sigurado siya ito ang kanyang mommy. Ang lahat ay napaawangan labi, lalo na mga kaibigan ni Piero. Sa kanilang mga isip ay iisa ang tumatakbo. Iyon ay ang magkapatid si Piero at Karina. Siya nga talaga, bulong ni Yuan. "Siyang ano?" tanong ni Kent. "Siya yung nanay ni Karina. Siya yung dati naming labandera. Ang akala ko hawig lang sa mami ni Piero. Yun pala, iisa lang ang kanilang ina." "Kung ganun, magkapatid sila," sambit ni Xavier. "Oh shucks, Piero is sleeping with his sister." Napalakas naman ang boses ni Kent, kaya naman tinakpan kagad yun ni Yuan at Xavier. Nang tuluyang makababa si Karina, ay sunod naman na niyakap ni Merla si Piero. Mom, utal na sambit ni Piero. "Namiss din kita ng sobra, my prince," sambit nito. Hindi magawang yakapin ni Piero ang kanyang ina, habang si Karina naman ang naguguluhan. Piero, bulong ni Karina. Siyang mami mo?" Naluluhang tanong ni Karina. Napalunok si Piero sa sariling laway at dahan-dahang tumango. Parang naubusan ng lakas at nawala ng balanse si Karina, kaya bigla siyang napaupo. Kaagad naman siyang dinaluhan ni Piero, pero kaagad din siyang umiwas rito. Nanlalabo ang mga paningin ni Karina. Papaanong iisa ang kanilang ina? Kung ganun ay, magkapatid sila ni Piero. All this time, may iba pa palang pamilya ang nanay niya? Nagsimulang pumalakpak ng malakas si Dragon. "Whew! Nakakaiyak! Ang ganda naman ng dramang to!" Sigaw nito. Napuno na ng galit ang dibdib ni Karina, kaya mabilis siyang naglakad patungo kay Dragon, habang pinapaputukan niya ito ng baril, ngunit hindi man lamang ito umiilag at hindi niya rin naman natatamaan, hanggang sa mawalan siya ng bala. "Anong kalokohan tong nangyayari?" Sigaw niya nang mas makalapit pa rito. "Lumaki ka na nga, pero hindi pa rin sapat ang iyong natutunan. Hindi mo man lang ba ako na-miss, anak?" tanong ni Dragon sa kanya. "Anak?" Sabay-sabay at gulat sigaw ng 3 kaibigan ni Piero. "Karina, ibaba mo ang iyong baril!" Mahinahon na sambit ng kanyang inay. Hindi niya magawang ibaba dahil sa galit. Ngunit nang lumapit ng kanyang ina at pumanig sa pwesto ni Dragon, ay tila nawalan na naman siya ng lakas. Ano ba talaga itong nangyayari? Kami ba ni Piero ay magkapatid?" Nasasaktan siyang banggitin ng salitang yon. Hindi niya matanggap kasi mahal na niya si Piero. "Honey, ikaw nang magpaliwanag sa mga bata," sambit ni Dragon. Lumapit naman si Piero. Malinaw na sa kanya ngayon na may relasyon ng kanyang ina at si Dragon. Ngunit ang relasyon nila ni Karina ang hindi niya maintindihan. Parang hindi na rin niya alam pati ang tunay niyang pagkatao. "Karina, hindi ako ang tunay mong ina. Ayaw mong sumama kay Henry dahil ang akala mo ay isa akong bayarang babae noon. Ngunit ang totoo ay namatay ang iyong ina dahil sa panganganak. Ang aking asawa ay galit sa inyong pamilya. Kung kaya't pinakuha ka niya sa akin nung sanggol ka pa at pinatago. Nung matuklasan ng aking asawa na buhay ka, ay labis siyang nagalit. Kaya iniwan na lamang kita sa kinilala mong ama at pinili ko maging masama sa iyong mga mata upang mailayo ka sa kapahamakan." Naramdaman na lang ni Karina ang paghawak ni Piero sa kanyang mga kamay habang umiiyak siya. Ang akala niya ay masamang tao ang ama niya. Yun pala ay biktima lang din ito ng isang alitan. "Pinalagyan kita ng marka natin para sa pagdating ng panahon, makilala kita kagad. Sa tulong ng iyong kaibigan na si Feliz,
Nakumpirma ko sa kanyang may tattoo ka sa kaliwang dibdib. Ang lahat ay planado at sinadya namin na magtagbo ang landas niyo ni Piero. Paliwanag naman ni Henry. Natawa naman si Karina habang lumuluha. All this time, alam mo na kung nasan ako. All this time, hindi ko pa pala alam kung anong tunay kong pagkatao kaya pala parang may kulang sa buhay ko. Pero sa lahat ng sinabi niyo, isa sa pinagpapasalamat ko ay ang hindi kami magkapatid ni Piero. Sabay pinunasan niya ang luha sa kanyang pisngi. Hinalikan siya ni Piero sa kanyang noo. Kapwa silang nabunutan ng tinik sa lalamunan. Kusa na lamang ding lumapit si Karina kay Henry at niyakap ito. Patawad po, Papa, kung hindi ko kagad nalaman ang katotohanan. Sambit niya rito. Hindi mo kailangang ikahingi ng tawad ng pagkakamali namin noon. Let's all move forward. Kung anong meron tayo ngayon. Teka, ginawa kong paglandasin ang landas ninyong dalawa para mag-away kayo. Hindi para mag-ibigan. Seryosong sambit ni Henry na siyang ikinatawa naman nila. Seryoso ako. Dagdag pa nito. Paano naman naging kayo ni Nanay Merla? Natatawang tanong ni Karina. Nagkatingin na ng dalawa at tila nahihiya pa mga ito. Yun ang hindi ko alam. Tinamaan ng pana ni Cupido Saka napasampal sa noo si Henry. Muli ay nagtawanan ng lahat ng naroroon habang ang tatlo ay lumuluhat kumakain na. Boss, pwede na kaming makawala? Bigla ay tanong ng isa sa mga tauhan ni Henry. Abay oo naman, wala nang labanan na magaganap. Kanya-kanyang nagtulungan ng kanilang mga tauhan. Sila Karina at Piero naman ay naupo na rin sa hapagkainan. Ngunit hindi pa man nakakasubo si Karina ng pagkain, ay kaagad na siyang nakaramdam ng pagduduwal. Mabilis siyang tumakbo sa isang halaman at doon sumuka. Nagkatinginin si Merla at Henry. Hindi pa nga kayo ikinakasal, mukhang magkakaapo na kami kaagad. Sigaw ni Henry. Nagkatingin na naman si Karina at Piero. Si Karina ay halatang gulat, ngunit iba ang kay Piero. Namumutla ito at tila nanlalamig. Nagulat na silang lahat nang bigla nilang itong himatayin. Abay walang hiyang lalaki to Hindi takot mamatay pero hindi matay sa na lamang magiging tatay na siya. Sigaw ni Henry na ikinatawa na naman ng lahat. Gumising ka riyan, Piero. Pag hindi ka gumising babarilin kong pinakamamahal mong alaga. Sigaw ni Karina. Dali-dali naman bumangon si Piero. Sinong hinimatay? Sino? Walang hinihimatay dito. Nagtawanan na lang ang lahat bago si ilin ang halik ni Karina si Piero. Bago na naman ito tuloy ang himatayin. Kinuha ni Karina ang dalang kamera at isinet up niya ito habang bitbit nila ni Kent, Yuan at Saber si Piero na walang malay ay kumuha sila ng litrato na magkakasama. Ang hirap magpatuloy sa buhay kapag alam mong hindi mo alam kung para kanino ka bumabangon. Tipong alam mo sa sarili mong hindi ka kumpleto at may kulang. Hindi naman kasi natin maaaring ipilit ang mga sarili nating maging masaya. Kaya siguro maraming taong madaling magmahal kasi hinahangad din nila yung pakiramdam na mahalin kang pabalik. Nahanap kong sagot at bubuo sa pagkatao ko nang magmahal ako. Ako si Karina Eigenman at nainlove ako sa isang mafia governor na hindi takot sa bala pero takot sa akin. Wakas.